Sabi nila, kapag ipinanganak daw tayong mahirap ay hindi natin kasalanan. Ngunit pag namatay tayong mahirap ay mayroon na tayong kakulangan. Gasgas mang maituturing ang pahayag na ito, ngunit sa ilan ay hindi nila ito pamantayan. Mga taong pinagkaitan ng karapatan sa ilalim ng mga taong makapangyarihan. Posible kaya magkaroon ng pag-iibigan sa dalawang taong langit lupa ang pagitan o ito magdadala sa kanila sa tiyak na kapahamakan? Paano ka makakatakas sa isang kasunduan kung buhay mo ang nakasalalay? Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwentong pag-ibig na aking ibabahagi sa inyo na tiyak na kapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Nakauwi sila sa asyenda nang hindi umiimik si Sophia. Pinapakiramdaman nito si Rafael at sa nakikita niya, wala ito sa mood para makipag-usap sa kahit sino sa kanila. Nawala ang aura nitong palaban at kapansin-pansin din sa kaniya ang irritableng mata. Sophia, tawag niya, na magdire-diretso ito sa hagdan upang bumanhik sa taas kung saan ang kanyang kwarto. Huminto ito saglit saka siya nilingon. Bakit? Gusto kitang makausap. Pumunta ka sa opisina ko mamaya. Bakit hindi pa ngayon para makapagpahinga na ako? Makakausap ba kita ng maayos? Natahimik ito. Kung oo sagot mo ay sumunod ka na sa akin. Naglakad na si Rafael paakyat ng hagdan at nilagpasan si Sophia na pinag-iisipan pa kung ngayon o mamaya na siya pupunta. Wala siyang ideya kung ano ang pag-uusapan nila kaya dala ng kuryosidad sumunod na lang din siya. Na makapasok sa loob, dumiretso si Rafael sa kanyang mesa habang si Sophia naman ay nililibot ang tingin sa buong silid. Pula at itim ang tema ng opisina. May chandelier sa itaas ngunit hindi ito sapat para magkaroon ng liwanag sa buong kwarto dahil para sa dalaga madilim pa rin ang loob. May isa ring malaking istante sa gilid na mukhang puro libro ang laman. Oh my God! Napahawak si Sophia sa kanyang dibdib na makita ang naaapakan niya sa bandang ibaba. Ulo ng tigre at ang balat nito ay nakasapin sa sahig. Akala niya totoo dahil sa itsura nito. Maupo ka, Sophia. Utos ni Rafael sabay turo sa isang sopa. Naglakad naman siya patungo doon at sinunod ang sinabi nito. Ano ba ang pag-uusapan natin, amore? Natigilan si Rafael sa kanyang narinig. Inangat niya ang tingin sa dalaga na sulubong pa rin ang kilay at walang kamalay-malay sa huling salitang binitawan niya. Ayaw mo ba ng amore? Hindi ba't sinabi mo na palayo mo yun? Tumikhim ito at naglakad patungo sa isang sopa kung saan kaharap si Sophia. Hindi na nito pinansin ang tanong ng dalaga. Ibinaba na lamang niya ang papel na hawak nito at isang ballpen sa mesang nasa kanilang harapan. Kontrata yan para sa kasunduan natin. Naupo siya at pinanood ang pagkuha ni Sophia sa papel kung saan nakalahad ang tungkol sa kasunduan nila. Mahirap nang walang katibayan. Kung may mga tanong at reklamo ka, sabihin mo agad. Binasa ni Sophia ang nakalagay sa papel. Wala pa man siya sa kalahati. Ibinaba na niya sabay tingin sa lalaki na nasa kanyang harapan. Wala na akong pakialam kung ano pa nakasulat dito. Basta yung pinangako mo sa aking pera at bahay ay tutuparin mo. May isa akong salita. Anito. At mangyayari lang iyon kung gagawin mo rin ang parte mo. Hindi mo ako tatakbuhan at hindi mo ako tatakasan. Wala ka rin pagsasabihang ibang tao tungkol sa nalalaman mo sa organisasyong ito. Walang problema. Kinuha ni Sophia ang ballpen saka pumirma sa kasunduan nila. Hindi ko rin naman gusto makialam sa inyo. Matapos pirmahan ang kontrata ay inilapag niya sa mesa ang ballpen. Napadaan din ang kanyang tingin sa isang alak na nasa harapan nila. Halos wala pang bawas at kung titingnan, mukhang di lang ito ang alak na nabibili sa kung saan saan.
Malakas ba ang tama nito? Tanong ni Sophia saka kinuha ang alak upang suriin ang brand label at ang amoy nito. Mukhang malakas nga. Akala ko ba hindi ko umiinom? Tanong ni Rafael, ngunit imbis na makakuha siya ng sagot ay tunungga nito ang bote habang dire-diretsong nilalagok ang alak nang galing pa sa ibang bansa. Halos mga lahati ang laman nito dahil sa insalagukan ng dalaga sa harap niya. Grabe, ang pakla niya, pero masarap. May konting tamis sa dulo. Komento nito saka ay sinandalang ulo sa sopa. Ramdam pa ni Sophia sa lalamunan ang pakla, pero hindi naman ito magiging hadlang sa kaniya. Gusto niya magpakalunod ngayon sa alak. Gusto niyang mawala ang bigat sa dibdib at gumugulo sa isip niya. Wala namang imik si Rafael sa kaniyang kinuupuan habang pinapanood ang dalaga na nagpapakalunod sa alak. Gusto niya sana itong pigilan dahil malakas ang magiging epekto ng alak sa katawan nito. Pero sa nakikita niya, mukhang wala siyang magagawa kundi ang makinig sa mga hinaing nito sa kanyang buhay. Nanatiling tikom ang bibig ni Rafael dahil abala ang kanyang mga mata sa panonood sa dalaga na wala pa mang isang oras ay lasing na. Bakit ba ang malas-malas ko sa buhay? Muli itong uminom ng alak. Pagkatapos ay tumayo at pagiweng-gewang na lumapit kay Rafael. Pinaikutan niya ito habang nilalandas ang kamay sa braso patungo sa balikat nito. Pero alam mo, buti na lang nakilala kita. Ani Sophia saka huminto sa ginagawa niya. Kaso di ko gusto na ganito ang kahinatnan ko. Gusto kong may mapatunayan na kaya kong mag-isa nang walang tulong ng iba. Gusto kong ipamukha sa lahat na may mararating ako. Gusto kong ipakita sa lahat na masaya ako. Ani Sophia na may namumuo ng mga luha sa kanyang mga mata. Ipakita mo. Ani Rafael saka binawi kay Sophia ang bote ng alak na halos wala ng laman. Ibinaba niya ito sa mesa. Tumayo at bahagyang hinila ang dalaga paupo sa mahabang sopa. Huwag kang magsalita na parang wala kang pagpipilian. Hindi mo ako naiintindihan. Sambit nito saka pinunasan ang luha na unti-unting kumakawala. Muli niyang isinandal ang ulo sa sopa at napatitig sa kawalan. Mahirap mabuhay mag-isa kung wala kang kakilala. Kapag wala kang pera, mahina ka. Kapag wala kang koneksyon, aapak-apakan ka lang ng iba. At ipamumukha nila sa'yo na wala kang kwentang tao. Hindi mo yun maintindihan dahil nasa tuktok ka na. Hindi mo yun alam kasi hindi mo naman yun naranasan. Nagkakamali ka. Ani Rafael. Hinawi niya ang ilang hibla ng buhok sa mukha ng dalaga bago ipagpatuloy ang sasabihin niya. Naiintindihan kita dahil naranasan ko din ang mga yan. Talaga? Tanong ni Sophia saka ibinaling ang ulo para makita ang mukha ng katabi niya. Paano mo naman yun nasabi? Dahil iyon ang pinaramdam at pinakita nila. Kaswal nitong sagot. Ipinamukha nila sa akin kung gaano ako kabasura dahil di ko kayang gawin ang nakasanayan ng pamilya. Tulad ng pumatay ng tao. Natigilan si Sophia sa kanyang narinig at tila nawala sa sistema niya ang alak. Hindi ko pa nakakapatay ng tao? Maniniwala ko ba kung sabihin kong hindi pa? Tanong ni Rafael at dahil walang tugon ang katabi niya ay nagsalita ulit siya. Si, hindi ka naniniwala. Ganun ba ako kasama sa paningin mo? Paano kung sabihin kong oo? Tanong nito sa kaniya. Isa kang leader ng organisasyon na to, kaya sinong tanga maniniwala sa'yo na di ka pa nakakapatay ng tao? Huwag mo nga akong lokohin, Rafael Garcia. Bahagyang natawa si Rafael sa kanyang narinig. Sige na nga, panalo ka na. Pero gusto ko ulit linawin sa'yo na di ako pumapatay ng inosenteng tao. Pwera na lang kung kinakailangan. Talaga lang ha? Saglit na ipinikit ni Sophia ang kanyang mga mata na makaramdam ng hilo. Eh di kung ganun, hindi kayo katulad ng nasa mga pelikula. Na kung mangitil lang buhay, parang wala lang at ginagawang libangan. Hindi nakapagsalita si Rafael dahil miski siya ay hinahanap rin ng sagot sa katanungang iyon. Maaaring ang masalmin ang aktibidad na ginagawa nila
sa mga pelikula. Subalit hindi lahat. May mga kulang, pero mayroon din namang mga nasobrahan. Mas makabubuti kung wala kang alam, bulong niya habang pinagmamasdan ang natutulog na dalaga sa kanyang tabi. Alam niya kung gaano kadelikado ang mundong ginagalawan niya. Subalit sa mga araw na lilipas, napagtanto niya mas delikado pala siya sa dalagang kasama. Malakas na tawanan ang sumulubong kay Sophia nang siya'y makapasok sa silid, dala ang isang tray na may lamang inumin at pagkain. Natigilan ang mga taong nasa loob ng kwarto at dali-daling tinakpan ng sapin ang mga madyong sa kanilang nilalaro. "Huwag kayong mag-alala, di ako magsusumbong sa boss nyo," aniya at ibinaba ang tray sa isang mesa na nasa gilid nila. Napadaan ang tingin niya sa ashtray na halos makalaglag na yung mga upos ng sigarilyo dahil puno na ito. "Wala ba kayong kusang loob?" "Ay syempre, mayroon naman." Tumayo si Owen, dala ang ashtray papunta sa basurahan sa gilid ng pintuan para itapon ang mga upos ng sigarilyo na ginamit nila. Matanong ko lang, bakit pala ikaw ang nagdala ng mga yan? Hindi mo naman kailangang tumulong sa mga gawaing bahay dito. Bisita ka ni boss. Sabihin nun, inaalila ka namin, ani Adriel, saka pinaghila si Sophia ng isang silya malayo sa pwesto nila. "May kusang loob kasi ako, di gaya nyo. Wala rin naman akong ginagawa dito sa asyenda. Napakalaki nga, pero nakakaburyo. Wala akong makausap, kaya no choice ako kundi lapitan kayo." Hinila niya ang silya palapit sa mesa ni na Adriel, bago siya naupo at ipag-cross ang magkabila niyang braso. "Sige, ipagpatuloy nyo lang ang nilalaro nyo. Manunood lang ako dito." Nagkatinginan ang tatlong tao na nasa loob ng kwarto. Imbis na pakinggan ang sinabi ni Sophia, tuluyan nilang niligpit ang nilalaro nila. "Oh, bakit nyo nililigpit? Sabi ko, manonood lang ako sa inyo. Hindi naman ako manggugulo." "Sorry Miss Sophia, hindi bagay ang mata mo sa mga maduduming trabaho gaya nito," wika ni Adriel. "Kwentuhan na lang tayo, gaya ng gusto mo, para di ka maburyo. At saka isa pa, marami ka naman pwedeng gawin dito sa loob ng asyenda." "Talaga? Tulad ng ano? Maglibot-libot sa hallway? Tingnan yung mga portrait? Makipag-usap sa mga halaman?" tanong niya saka tumayo. "Pwede naman sabihin na ayaw nyo sa akin, ang dami nyo pang sinasabi." "Hindi naman sa ayaw namin. Gusto lang namin na manatiling inosente ang mga mata mo sa mga iligal na gawain na tulad nito," katwira ni Adriel. "Oo nga, tama. Kami pagagalitan ni boss oras na ma-expose ka sa mga ganitong gawain." Pagsang-ayon ni Ivan, saka pinatay ang kanyang sigarilyo. "Hindi ka naman pinagbabawalan lumabas. Pwede ka namang gumala kasama ng mga kaibigan mo. Pwede kayong mag-mall, mag-shopping, kumain sa mamahaling restaurant, mag-samgyupsal. Ikaw ang bahala." "Wala akong mga kaibigan," ani Sophia na nagpatigil sa mga kasama niya. Nagkatinginan ang mga ito bago muli magsalita ang isa sa kanila. "Di kami ang sasama sa iyo," suhestyon ni Adriel. "Kung gusto mo lang naman," napaisip si Sophia. Pinagmasdan ang bawat tao sa harapan niya. Wala si Rafael at wala rin si Arthur sa asyenda. Wala siyang ideya kung saan at ano ang pinagkakabal ng dalawa dahil gaya ng napagkasunduan, hindi siya mangingialam sa buhay nito at ganun rin ito sa kaniya. Ilang linggo na siyang narito pero wala namang nangyayari pa sa kanila dahil laging wala si Rafael. Siguro panahon na para si Sophia naman ang lumabas bago siya mabaliw sa loob ng malaking bahay na halos wala namang kalaman-laman. "Sige, magbibihis lang ako," paalam niya saka lumabas ng silid. "Papayagan naman siguro tayo ni boss na samahan siya, hindi ba?" takang tanong ni Adriel sa mga kasama. "Magpapaalam tayo. Baka isipin niya na itinakas natin siya. I-text nyo," ani Owen na agad naman siyang sinang-ayunan ng lahat. Ang kaninang lukot na mukha ni Sophia ay napalitan ng kasiyahan dahil sa mga damit at gamit na bili niya sa bawat butik sa loob ng mall.
Ngayon lang niya naranasan ang ganito na kahit di naman kailangan. Nabibili niya dahil nagagandan siya. Wala siyang perang inilalabas dahil sagot na raw ito ng mga kasama niya na may mga credit card na dala. Sila din ang mga nagboluntaryong dalhin ang mga shopping bags ni Sophia. Hindi naman ito mabigat para sa kanila. Sadyang marami lang kaya para mabigat na sa paningin ng iba. Gusto niyong kumain muna tayo bago umuwi? Tanong ni Sophia sa tatlo na nasa likuran. Para itong mga kanyang bodyguard dahil sa itim na mga suot ng mga ito. Nagyayarin sa wakas. Hindi mapigilan ni Adriel ang saya. Nangyayain na silang kumain ng dalaga. Kanina pa nilang gustong kumain, subalit di nila magawang magsalita dahil ayaw nilang maabala at maputol ang kasiyahan ni Sophia. Binilin kasi na ng kanilang boss na ibigay ang lahat ng nais ng dalaga upang makabawi sa mga araw na wala siya. Pumasok sila sa isang restaurant at agad na naghanap ng bakanting mesa na kanilang pepestuhan bago umorder ng pagkain nila. May menu na sa mesa kaya napadali ang pagpili at pagkuha ng order nila. Mabilis din ang paghanda dahil kanina pa kumakalam ang sikmura na mga kasama ni Sophia. Sa kanilang paghihintay, hindi maiwasan ang kwentuhan ng tatlo. Iniiwasan nila ang topic patungkol sa kanilang trabaho upang hindi makaramdam ng pagkailang ang dalaga sa kasama nila. Sa una, hindi pa ito nakikisama at tahimik lang nakikinig at nanonood. Pero kinalaunan ay naging interesado ito sa mga topic at patungkol sa isang sikat na pelikula. Hindi magandang ending nun. Namatay ang bidang lalaki dahil nabaril ng kontrabidang babae na patay sa kaniya. Ani Sophia na maalala ang naging wakas ng pelikula na pagkwekwentuhan nila. Napakasyunga kasi nung bidang babae. Susugod-sugod sa base ng kalaban nang walang dalang armas. Ayun, napatay tuloy ang boyfriend niya para lang iligtas siya. Tapos di pa alam ng lalaki na buntis ang girlfriend niya. Kaya lalong tragic ang ending. Masyunga yung gumawa ng pelikula. Masyadong unrealistic yung ibang scene. Hindi naman lahat miyembro ng mafia ay puro psychopath. What the? Ginawang pusong bato yung mga karakter. Wika ni Owen na nakaramdam ng pagsipa sa ilalim ng mesa. Napatingin si Adriel na pinanlalakihan siya ng mata. Sa bagay, tama ka. Pagsang-ay ni Sophia na ikinabigla ng tatlo. I mean, hindi ko kayo lubos na kilala. Pero nakikita ko ang pagkakaiba ng mga fictional characters sa movie o libro sa inyo. Malaki ang kaibahan lalo na sa boss. Cold-hearted and possessive, madalas ang karakteristik. Pero kay Rafael, ang layo ng mga yon. Noong una, nakaka-intimidate siya. Pero ang kalmado niyang tao sa totoo lang. Parang ang bait-bait niya. Natulala ang tatlo niyang kasama sa mesa. Nagulat sa pagiging observant ni Sophia. Pero mas humanga sila sa pasimpleng papuro nito patungkol sa kanilang boss. Ito na po ang order niyo ma'am at sir. Enjoy po kayo. Napatingin sila sa dalawang waiter na di man lang nila napansin ang pagdating. Ibinaba ng mga ito ang pagkain kanilang in-order sa mesa kaya nawala sa isip ng tatlo ang kanilang pinag-uusapan. Dahil na rin sa aroma ng mga putahe na nakahain sa kanila. Sa gitna ng pag-i-enjoy ng tatlo sa kinakain nila, biglang may pumasok sa isip ni Sophia na tanong kaya di na siya nagdalawang isip pa na ilabas ito bago pa ito mawala sa isip niya. Curious lang ako, bakit pala gusto magkaanak ng boss ninyo? Sa tinanong niya, muling natigilan yung tatlo. Takot ba siyang maubusan ng lahi nila? Muntik nang mabulunan si Adriel sa kanyang narinig habang yung dalawa naman ay halos umangat sa ilong ang pansit na nasa loob ng kanilang bibig. Teka, hindi ganun yung rason ni boss. Masyadong mababaw. Ani Adriel matapos inumin yung isang baso ng tubig. Nasa 30 pa lang naman si bossing. Kaya pa yun. Kung ganoon, bakit pa siya nakipag-deal sa akin? Pwede namang kumuha na lang siya ng kung sino-sinong babae dyan tapos anak niya. Hindi ba't ganun nga ang ginawa niya? Tanong ni Owen na nagpatigil kay Sophia. Doon niya napagtanto na ganun nga ang ginawa ni Rafael sa kaniya. Ang kaibahan lang, pareho silang makikinabang sa isa't isa.
Iyon kasi ang kahilingan ng parents niya noon. Saad ni Adriel kaya nabalik ang tingin sa kanya ni Sophia. Gusto kasi nila auntie na magkaroon sila agad ng apo kay boss, since yung isang anak nila walang planong mag-asawa. Iyon yung hiling ng parents niya sa kaniya, pero sa kasamang palad, kinuha agad sila ni Lord. Pero si boss, gusto pa rin tuparin yung pangako nila kay auntie. Kaya ayun, narito ka ngayon kasama namin. Natahimik si Sophia. Hindi niya alam na ganoon kaseryoso ang dahilan ni Rafael. Wala siyang ideya tungkol dito. Dahil hindi naman ito nababanggit sa kaniya at dahil minsan lang magkita sila sa asyenda. Wala rin silang oras para pag-usapan ang ganitong klaseng mga bagay. Sandali, wag mong sabihin ngayon mo lang nalaman. Tanong ni Arvin sa kaniya, kaya natauhan si Adriel nang mapagtanto ang lumabas sa bibig niya. Naku po, yari tayo kay boss. Diyos ko naman Adriel, ang bibig mo kasi, walang tigil. Pasensya na, nadala lang ng damdamin. Tumingin ito sa kaniya. Pwede bang makiusap? Pwede bang wag mong sabihin kay boss na binanggit namin sa'yo to? Baka kasi isipin niya na pinangungunahan namin siya. Oo, makakaasa kayo. Wala akong babanggitin sa kaniya tungkol dito. Huwag kayong mag-alala. Magpapanggap na lang ako na walang alam. Aniya bago muling ibalik ang atensyon sa pagkain. Bigla siyang napatanong sa kanyang sarili na bakit nga ba hindi niya sulitin ang pananatili sa asyenda at mas kilalanin pa ang lalaking kasama niya. Wala naman siguro mawawala kung iyon ang gagawin niya. Sa ikalawang pagkakataon ay muling nasa mid si Rafael kahit wala namang pagkain sa loob ng bibig niya. Boss, ayos lang ba kayo dyan? Tanong ni Arthur na nasa unahan at nagmamaneho ng sasakyan. Kanina pa kayo nasasamid ah. Gusto nyo bang ibili ko muna kayo ng tubig sa convenience store? May madadaan naman tayo dito. Hindi na kailangan. Ayos lang ako. Anito, saka binaling ang tingin sa labas ng sasakyan. May naka-schedule pa ba akong appointment pagkatapos nito? Isa na lang boss. Sa bagong bukas na restaurant ni Don Joaquin. Alas 5 pa naman ang opening at may isang oras pa kayo para makapagpahinga pagkatapos ng meeting nyo ngayon. Ipinigit nito ang mga mata upang makapagpahinga kahit saglit. Subalit nang lumitaw ang mukha ni Sophia sa isip niya, ay iminulat niya agad ito at nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Ilang araw na siyang ganito at napapagod na rin siya kakaisip kung paano maiiwasan ang mga gitong pangyayari sa kaniya. Hindi na ito bago, pero hindi pa rin niya alam kung paano ito mawawala. Arthur. Tawag niya sa kanyang tao na ang buong atensyon ay nasa kalsada. Nakauwi na ba sila sa asyenda? Hininto nito ang sakyan na magkulay pula ang traffic light sa itaas. Yes, kanina pa boss. May pag-uutos ba kayo? Umiling ito. Wala. Wala naman. Tumingin si Arthur sa rearview mirror upang makita ang reaksyon ni Rafael at gaya ng inaasahan, malalim na naman ang iniisip nito katulad ng mga nagdaang araw. Salubong ang kilay at mababaka sa mukha nito ang kalituhan sa anumang bagay na nasa isipan niya. Boss, hindi kaya delikado na yan? Pabirong tanong niya. Tumingin si Rafael sa rearview mirror at nang makita ang kakaibang ngiti sa mukha ni Arthur ay nilabas na agad ang pistol gun upang ipakita kung ano ang mas delikado sa sinasabi nito. Natawa na lang si Arthur bago unti-unting pinandar ang sakyan na magkulay berde na ang traffic light sa itaas. Ano ang kahinatan ng buhay ni Sophia kay Rafael, gayong alam na nito ang dahilan ng kanilang kasunduan? Mahulog kaya sa patibong ni Rafael ang dalaga o mahulog ang damdamin nila sa isa't isa? Ano ang naghihintay na kapalaran sa buhay ni Sophia? Sabay-sabay po nating tunghayan sa susunod na kabanata ng ating kwento. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Paalam!